Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Pag-asa continues to monitor tropical storms Dante and Emong. Storm warning signals have been raised in some parts of the country due to Emong. Despite the inclement weather, the Agriculture Department assures the public that supply of goods will remain stable. We will do a live check of the prices of commodities later in the program. Face-to-face classes remain suspended in several areas due to persistent rains brought by the southwest monsoon and two tropical cyclones. PNP Chief General Nicolas Torre III accepted a fist-fight challenge from Davao City Acting Mayor Baste Duterte. First in the news, Pag-asa is monitoring multiple weather systems within and outside the Philippine area of responsibility. Let's get the latest from Pag-asa weather specialist Benison Estareja. Benison. Yes, good morning po. Alright, Benison, ano yung latest location nitong Dante and Emong and ano ang impact nito sa Pilipinas? Meron po tayong latest update regarding kay Typhoon Emong po. No? So as of 8 in the morning, ito po ay nasa typhoon category na. At huling namataan po, 220 kilometers west of Dagupan, Pangasinan. May taglay na hangin na 120 kilometers per hour na po malapit sa kanyang gate na at may pagbugso hanggang 150 kilometers per hour. So kumikilos po ito south-southwest sa bilis sa 15 kilometers per hour. And we have tropical cyclone wind signal number 3 as of 8 in the morning po na ating bulletin sa northern portion of Pangasinan and the western portion of La Union. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, rest of La Union, ganyan din ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, central portion of Pangasinan, as well as the northwestern and western portions of mainland Cagayan and the western portion of Nueva Vizcaya. Signal number 1 is raised over Batanes, rest of Cagayan including Babuyan Islands, the western and central portions of Isabela, rest of Nueva Vizcaya, Quirino, rest of Pangasinan, northern and central portions of Zambales, and the western and central portions of Nueva Ecija. So yung may mga signals number 2 and number 3, sila po yung dapat mag-ingat dahil direct na maapektuhan sila ng pabugso-bugsong malakas po na hangin, direct ang epekto nitong si Bagyong Emong, which can makasira po ng mga may hirang struktura at mga ilang pananim at puno. Habang yung mga may signal number 1, asahan din po yung mga pabugso-bugsong hangin, possible na malagdagan pa yung ating mga wind signals na mga lugar, and then possible din na dahil ito ay nasa typhoon category na, ay magtaas pa po tayo ng wind signal number 4 mamayang tanghali po sa ating issuance at 11 in the morning. Samantala yung ating isa pang minomonitor po na si Tropical Storm Dante, as of 4 in the morning ay nasa 790 kilometers east and northeast of Itbayat, Batanes, with maximum sustained winds of 75 kph near the center and gustiness up to 90 kilometers per hour. At kumikilos po north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. So base sa pinakahuling track po ng Pag-asa, itong si Tropical Storm Dante ay lalabas ng ating PAR papuntang Okinawa, Japan this afternoon, habang si Typhoon Emong naman po, we're seeing na magkakaroon nga ng paglibo or magre-reverse po ito ng direksyon. No? Kung manggagaling ito sa, kung kumikilos ito in the last few hours po pakaliwa, kikilos na po siya for today, pakana naman po at paakyat. So we're seeing na magkakaroon ito ng close approach over Pangasinan at maaaring magkaroon din po ng landfall somewhere dito sa mga areas po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. At tatawarin po ang natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, possible po by tomorrow nasa may bahagi na ito ng extreme Northern Luzon ng umaga, at pagsapit ng Sabado ay patuloy pa itong hihina at paakyat papunta rin sa may Okinawa, Japan, hanggang sa possible makalapas po pagsapit ng Sabado as a low pressure area. And the rest of Luzon, yung mga hindi po natin nabanggit na lugar na may signals, plus malaking bahagi ng Visayas, is affected by the enhanced southwest monsoon or hanging habagat. Pinalalakas po ng dalawang bagyo. Pinakamalalakas pa rin yung mga pag-ulan natin in some parts of Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, and Western Visayas. Possible pa rin tayong magtaas po ng mga heavy rainfall warnings
every 3 hours po yan. So dapat mag-ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. At laging makipag-coordinate niya sa inyong mga local government units. All right. Benison, I understand there's also another LPA that we are monitoring right now outside our Philippine area of responsibility. Ano ba yung track nito? And meron ba itong posibilidad din na makapag-interact sa, dito kay Emong or kay Dante? Yes, indeed. Meron po tayong minomonitor na isa pang, actually, kung low pressure area siya in the past few days, ngayon pong alas 8 ng umaga, ito yung naging isang tropical depression na rin or mahinang bagyo. And latest location nito is around 2,080 kilometers east of southern Luzon. And based po sa ating analysis, moving northward po ito, no? Kaya ang ibig sabihin po niyan is maliit lamang ang chance na ito ipapasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi naman po directly makaka-apekto sa ating bansa. Pero magiging malaki po yung impluensya nito for next week dahil pagsapit niya dun sa may northern portion ng Pacific Ocean is posible rin itong mag-enhance ng southwest monsoon. Yeah, Benison, na bilanggit mo kasi si Dante at si Emong, meron indirect effect sa atin, no? Sa habagat, no? So are you saying na yung ulan na naranasan natin over the weekend, mas malalakas pa ang ma-expect natin possibly today and tomorrow dahil sa dalawang weather system na ito? Based po dun sa ating analysis naman, itong si Bagyong Dante is nasa labas na ng far by weekend. Then ito naman pong isang minomonitor natin na si Bagyong Emong, yung mas malapit po sa ating kalupaan. Possibly po by weekend is nasa may hilaga na po ng Batanes. Okay. So nandyan pa rin yung influence po ng southwest monsoon or enhanced habagat po dito sa mga areas po sa may western sections po ng Luzon and Visayas. Kaya may mga kalakasan pa rin yung ulan in some areas sa Ilocos Region, Zambales and Bataan. Tapos mababawasan yung mga pag-ulan in some areas of central and southern Luzon. Itong another LPA nga na ngayon, yung tropical storm na nabanggit mo kanina, no? May posibilidad ba ito na matunaw along the way? And of course, we would like to know ano yung magiging weather condition by next week kasi sona na ng ating Pangulo sa Lunes. Yes, given po yung condition sa paligid po nitong bagong tropical depression, favorable po. So ibig sabihin, posible pa itong lumakas sa mga susunod po na araw. And ina-expect nga din natin na siya naman, pagkaalis po nitong sinabagyong Dante and Emong, ito na mga bagong tropical depression na inaasahan nating lalakas pa at aangat sa may Pacific Ocean, ang siyang magpapaibayo naman po ng southwest monsoon for next week. Kaya affected pa rin po ng mga pag-ulan itong western Luzon, bagamat indirect nung nasa labas na bagyo, habagat po ito. Walang tigil to, Walang Benison. tigil. So until next week, we'll be expecting rains pa rin. Yeah, and we'll keep updating with Pag-asa. But thank you, weather specialist Benison Estareja. And now let's get the latest update on the situation in Manila. We have with us mobile journalist Denise Valdez Sancho. Yes, Denise, ano yung situation ngayon dyan sa may pumping station? Ano yung status niyan? Good morning, Diego, Angela. Mas lalo nga lumakas yung ulan dito. And kung mapapansin nyo sa likod ko, nandito tayo ngayon sa Hermosa, gagalangin Tondo. Baha sa kahabaan nitong road na to sa may Hermosa. Lalo na doon, pag silip natin kanina na sa bandang Juan Luna corner, maging sa Juan Luna Hermosa corner. At sa tabi nito, nitong paligid na to, yung Sunog-Apog pumping station. Yeah. Na just for context, no, 2018 siya nung sinimulang gawin with more than 700 million worth of budget that's supposed to catch water coming from the Blumentritt drainage system para nga hindi raw bumaha sa paligid ng Espanya. But right now, nung sinilip natin, may mga nakatambay dito na mga nakabantay sa loob ng Sunog-Apog station, hindi raw siya operational as of the moment. Nung may mga nakausap tayong mga residente rito, no, at sabi nila may mga panahon na ginagawa pero most of the time napapansin nila na hindi operational yung pumping station at most likely it's also causing flood along the streets of Tondo dito. Angelo, Diego. Yes, Denise, given na sinabi mo hindi operational, perennially, kahit naman operational yan, nagbabaha. Mas grabe ba ang kita mo yung flood ngayon? Mas mataas? Right now, mas tumataas siya kasi nung una nating nasilip, nung mas maaga-aga pa, medyo nadadaanan siya hanggang sa may ankle deep
Pero ang kwento ng mga residente dito, lalo na sa bandang Juan Luna, sa Juan Luna, umaabot, nagpastuhod, Wow. halos hanggang bewang na. Tapos, dito na pupunta yung tubig, umaabot siya hanggang tuhod, halos, no? So, sa tingin, sana nga araw, no, ang hinaing nila, magawa siya, maging operational, para mag-work functionally itong pumping station para mawala yung baha. Kasi dati, historically speaking, before the pumping station daw, hindi naman daw ganun kabahain dito sa area na to, no, sa tinatayuan ko. Doon daw sa along Juan Luna, doon daw talaga bahain. Pero ngayon, bakit daw miskulang mas nagiging bahain na even up to this area na hindi naman normally binabaha? Denise, is there a possibility, nakikita ba natin ng posibilidad na kaya hindi gumagana itong ibang mga pumping stations dyan sa Manila because of the non-stop rains at saka yung mga talagang hindi mapigilan ng mga pagbaha dyan sa area? Kasi I remember, prior to this ng weather natin, sinabi ng LGU ng Manila, all systems go naman sa mga pumping stations nila. Right now, yun din yung pinupukpok ni Manila Mayor Isko Moreno na kung pwede gawin itong mga pumping stations. Pero kasi the specific pumping station, Sunog de Apog, even bakit daw hindi siya, ayon sa mga residente, just to confirm this na nakausap natin, even nung walang bagyo, and supposedly dapat bago pa magkabagyo, preventional measure, gawin na. Pero kasi ang nangyayari, it's gonna be operational for a while, and then biglang may masisira, may gagawin. So, ngayon na may bagyo, it's seemingly not operational as confirmed nga dun sa mga isa sa tao sa loob ng Sunog de Apog pumping station, Angela. Yes, Denise, sa pag-iikot mo dyan sa area, sa vicinity from where you are and most of the streets sa Manila, no? Kamusta na ang flooding situation dyan? Most roads ba are passable or lumalala pa rin? Kanina, no, nung gumanda yung panahon, itong road na to, yun nga, nabanggit ko, along Juan Luna, ito lang yung talagang may bahang part. Kasi nga, kung mapapansin talaga no, na mas lubog siya compared to the other roads. Pero ngayon kasi mas lumakas yung ulan, kung mapapansin nyo naman, kaya titingnan natin kung tataas ba ulit at magiging passable ba ulit yung roads dito sa all around Tondo, no? Pero kasi simula kagabi, mas gumanda na yung panahon, kaya passable na halos lahat ng roads dito eh. How about Espanya and yung Recto area? Kasi yan, perennially, baha din yan. Nung gumanda nga yung panahon, umaliwalas na yung panahon, it was passable kanina, no? Pero still, no, hindi pa rin kasi natin matansya yung pag-ulan. May mga panahong lumalakas at wala pa rin hinto. Kaya mamaya, baka pwede nating masilip kung ano yung sitwasyon. Pero last that we checked, no, passable lahat ng areas or most areas around Manila. All right, we will continue to get in touch with you. Maraming salamat. That was our mobile journalist Denise Valdesancho reporting live from Manila. Now, still in Manila, the city of Manila is among the areas now under state of calamity due to the effect of habagat. Let's discuss that with Vice Mayor Chi Atienza joining us again today via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Vice Mayor. At alam ko marami po kayong ginagawa today. Maraming salamat sa inyong oras sa pag-join sa amin. Magandang umaga, Angela and Diego. Nice to be back again. Although sana hindi sa ganitong panahon. Oo nga. Pero sige, hingi lang po kami ng update how severe po yung flooding situation dyan sa Manila. We had our mobile journal earlier kanina at pinakita nga niya yung ibang mga areas. Para nga po malaman namin, maintindihan ng rason ng pagde-declare ng state of calamity. Actually, maraming areas nga dito heavily flooded, but then again, ang maganda, medyo mabilis naman humupa. Ang ginawa po ng ating alcaldes is nag-umpisa ang typhoon dito ay umikot talaga siya kahit na umuulan. He braved yung mga baha just to check rin yung mga drainage and yung reason bakit nga naman ang bilis bumaha dito. And apparently, nakita niya 2 days ago when he went around, maraming mga burak sa loob. So parang kailangan linisin. And yan yung reason ba't siya umiikot to actually check the situation here in Manila. And umikot rin siya at sumama ako nung isang araw sa ospital ng Sampaloc dahil ang pagpunta po niya doon ng madaling araw, nakita niya habang maraming mga
pumupunta ng mga pasyente dahil nga pag umuulan maraming mga sakit, no. Ang sumalubong sa mga pasyenteng to ay baha din sa loob ng ospital ng Sampaloc. Kaya't maganda nga na naaprubahan na ng City Council sa aming pangunguna ang pag-declare ng state of calamity sa Manila para rin ma-access yung funds, maayos lahat ng ito. But right now, okay na po yung mga funds na kailangan ngayon ng iba't ibang lugar dyan sa Manila. Ano-ano po ba yung mga kailangan ng mga nasa evacuation centers natin, Vice Mayor? Well, currently, honestly, ang dami na naka-activate ang marami sa mga evacuation centers namin. And last night, I went to Baseco. May mga paaralan doon na binukas. And sa example sa Hermenegildo Atienza Elementary School, parang nasa 1,500 families ang kinailangan i-evacuate doon. And Del Pan din and other evacuation sites na nakascatter po sa 6 na distrito ng Maynila. Well, so far, marami namang nagdo-donate sa atin, and at the same time, bago naman po mangyari itong bagyo, nakaprepare ng kaunti when it comes to mga gamot. So meron tayong konting gamot, konting mga antibiotic para sa leptospirosis. Pero syempre, kakapasok lang po namin, no? 3 weeks pa lang po kami dito. So, hindi rin ganun karami. But kahapon, together with the City Council, we approved 750 million na i-allocate sa Health Board para maka-access ng funds sa mga gamot. But syempre, biglaan tong nangyaring typhoon. So, at this point, any help would be greatly appreciated. And so far yesterday, marami pong nag-donate sa atin mula sa private sectors and NGOs. But kung meron pa, we greatly appreciate it. Yes, Vice, given that we're looking at 2 more storms, si Dante is exiting already, no, palabas, pero Emong and Pag-asa has told us we have another one next week, no? Ano pa ba ang kailangan ng mga evacuation centers natin na sa tingin niyo po medyong nakukulangan na dahil sa dami ng mga evacuees? Well, kahapon kasi, no, pagpunta ko nga sa Baseco, although very active naman, very proactive naman ang Manila Social Welfare Development natin, pero ang number 1 na kailangan nila daw ay tubig. And they were requesting nga, imbis na tubig, kasi usually nagpapadala kami ng malalaking tubig, ang problema rin doon, wala rin silang baso. So, ang request nila doon is yung mga mineral water na maliliit para mabilis inumin, lalo't lalo na maraming mga bata na nandun din sa Baseco and sa other evacuation sites dito sa Manila. I'd like to ask pala, no, Vice, you mentioned na nag-ikot-ikot kayo, no, nakita ni Mayor Isko yung mga clogging, may burak na nakita. He mentioned that also in another interview daw na ang suspetsa is most of it is dahil sa mga buhangin daw galing sa Dolomite Beach. Ganun po ba ang nakita natin, Vice? Well, alam mo, I don't like to dabble into that because medyo masalimuot yung issue na yan. But then again, ang nakita namin din, nakita ni Yorme, is yung pagkabit din ng mga pipes, hindi rin kasi pantay-pantay. Medyo nagulat nga po siya dahil nung binulatlat po, yung ibang pipe malaki, ibang pipe maliliit. Okay. So yung pag-construct po nun, and I don't wanna blame anyone at this point, yun nga, hindi eksakto. So with that, doon din nagkakaguloy sa drainage. And at the same time, yung mga burak, siguro hindi rin kasi na dideclog, which yan nga po ang nasasabi ng mga marami sa ating mga kasama sa miyembro ng Sanggunian. Gusto sana, they'd like to look into it kasi may budgets naman ng mga barangay para i-declog ang mga drainage. And I believe kung hindi naman, kung steady flow naman ng tubig dyan, then hindi dapat mabilis tumaas ang flood sa Maynila. Balikan ko lang, Vice Mayor, yung pagde-declare ng state of calamity dyan sa Manila. Can you walk us through paano ba na-expedite ito? Kasi we would like to know, or yung ating mga, of course, mga kapatid sa Manila, paano nila, o kung ma-access yung mga calamity funds sila right there sa kanilang lugar. Okay, actually, nung nag-umpisa po ang typhoon, which was around 2 days ago, we already planned, no? Ako personally, sabi ko nga sana makarelease na ng calamity funds sa mga barangay. But then again, si Yorme said, pag ginawang pang barangay, hindi holistic ang approach, dahil ang daming affected ng typhoon. So, may ruling kasi based on our IRP na kailangan bago ka magpatawag ng special session, there should be 24 hours. You have to inform the members. So, we had to wait for 24 hours after the letter was made by the executive department. And yun, nag-special session kami kahapon
para ma-expedite ang pag-release ng calamity funds. Ngayon, now na na-approve na ito at na-forward na namin sa ating alkalde, makaka-access na po ng ang mga barangay ng Quick Response Fund. Pero it will be determined by MDRRMO. Kasi before we actually approved the calamity fund or pag-declare sa Manila under state of calamity, we had to ask for an ARDANA from the MDRRMO. And now that it has been approved and submitted to the executive department, ang MDRRMO should submit a list of the barangays that are badly hit by this typhoon, and then doon magre-release na ng mga necessary funds for them to be able to access help. Right. Alright, perhaps you can also tell us ano pa po yung mga plans ng government ng Manila to take action po dito sa ongoing weather situation natin, because definitely this is not going to stop until next few months. And even if wala na tayong bagyo, yung recovery efforts, yan ang inaantay din natin na gagawin ng City of Manila. Actually, 3 weeks pa lang kami nakapasok dito. And everybody knows the challenges that we had to face, no, from the previous administration. But then again, makita nyo naman ang aming alkalde, hindi na natutulog. Mas may konting tulog nga ako kaysa sa kanya dahil pagkatapos naming umikot, kahit pa paano nakakatulog pa rin ako ilang oras. Pero ang aming alkalde talagang tuloy-tuloy pa dahil siya mismo nag-check ng situation. But yun na nga, nobody anticipates this kind of occurrence. But Manila, the city government is fighting, and buhay po ang gobyerno sa Maynila. And in fact, yesterday, kasama po ng pag-aproba namin ng Calamity Fund or pag-declare sa Manila under state of calamity, na-aprobahan din po namin ng 750 million worth na i-allocate sa health board dahil na-anticipate po ng ating alkalde na pagkatapos ng ganitong pangyayari, maraming mga kaso naman pang medikal. So with that, kahit papaano may marirelease na funds po para sa mga ospital at health centers at sa mga kagamutan na kailangan nila para after this, kasi hindi naman natin na-anticipate na mangyayari to at sunod-sunod, diba? Kung magkaroon man in the nearest future, probably in a few weeks' time or maybe in a week's time, medyo mas prepared na po ang city government in facing this. But nevertheless, with the leadership of our mayor, lumalaban po ang gobyerno ng Maynila at buhay na buhay po ang gobyerno ng Maynila para i-address ang concerns na to. But you know, lagi nga sinasabi ni Yorme, parang nung pandemya siya ang naging alkalde, pero sa awa ng Diyos nalampasan niya. Ako personally naniniwala ako makakalampas pa ang Maynila sa nangyayaring trahedyang ito. Mas maigi na daw, naalala ko yung sabi, mas maigi na daw na walang tulog kaysa walang gising. Tama, agree. Pero kahit pa paano ako nakatulog ng mga 3 oras, pero lalaban na ulit at papunta na ngayon sa Lastly siguro, opisina. Lastly siguro, Vice Mayor, yung ano na lang, flood control projects para sa Manila. Bilang Vice Mayor, how are we looking at that budget? Diba? Meron ba tayong mga ibang naiisip na batas na pwedeng ipasa to help that situation? Alam mo, to be honest, marami ng batas. Marami ng ordinansa, marami ng resolusyon. So right after this, pag nakahinga na kami ng kaunti, I would personally take a look at the existing ordinances and resolutions, and if we should put penal provisions to ensure na talagang masunod ito, para may stricter IRR, para makaregulate ng tama ang city government sa pangunguna ng ating alkalde. Yun po ang gagawin natin. Dahil creating new ordinances and resolutions will not be beneficial at this point because meron na po. But it's just a matter of reviewing it and making sure na may pangil po ang mga ordinansa at resolusyon na meron tayo. Para sa ganun, may kapangyarihan ng executive department at ang mga departamento na mag-sanction ng kung sino-sino man ang mga hindi sumusunod dito. Alright, we are one with you in the hopes na makabangon po right away ang ating mga kapatid sa Manila and the rest of our country. Maraming salamat po sa inyong oras, Manila Vice Mayor Chi Atienza. Maraming salamat. Meanwhile, the Department of the Interior and Local Government, or DILG, has suspended classes at all levels today, July 24, due to expected heavy rains from tropical storms Emong and Dante, along with the enhanced southwest monsoon. Government work is also suspended except for essential personnel.
The suspensions are in effect in Metro Manila, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, and Nueva Ecija. Other affected areas include Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Quezon Province, Batangas, Laguna, Rizal, and Marinduque. Classes and work are also suspended in Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Antique, and Iloilo. We're looking at all these reports. Bago tayo mag-gap, no, sabihin na natin, I'm 49. Sabihin na natin mula 7 years old, namulat na ako sa mga ganitong sitwasyon. Nakikita ko na yung baha. Bata pa lang ako, 7 years old. And I'm Still now there, no? 49. It's still there. And I'm just wondering, from government to government, administration to administration, ano po ang nangyayari at until today, hindi pa natin masolusyonan ang bagay na ito. Alam ko naman na baha, hindi mo makontrol, but you can mitigate the effects to the people. Until now, people are suffering. So parang ano na Sabi nangyayari? nga nila kasi there are a lot of factors that can contribute, diba, dun sa ating sitwasyon. Number one, of course, yung climate change. Tapos yung sinasabi ng mga eksperto na dapat pala yung urban planning natin dahil may marami sa mga lugar natin ngayon na ay sila yung mga daanan ng tubig dapat pero ngayon ay mga kalsada na. Diba? Tapos sa pagtapon ng basura. Tapos yung mga flood control projects na trilyon na yung mga pinag-uusapan nating presyo dito na mga budget na allocation, pero wala naman tayo nakikita na... Pero lastly, before we go, no, parang, tama ka, yung urban planning, pero alam mo, nung 7 years old ako, yun na yung hulma ng Metro Manila eh. There was already a Commonwealth Avenue, Tondo and Baseco bahain na rin because we built on a basin. Metro Manila is a basin. But we all knew that from the start. Every leader that came in before, alam yun ang sitwasyon. But until now, we can't even at least, the very least, mitigate. Climate change, pinag-uusapan po yan 1990s pa lang. Until now, wala tayong planning na at least we don't even have dedicated evacuation centers for it. That's what I've been And now you have people in Manila and Quezon City everywhere. They're all evacuated sa mga places gymnasium. kung saan may baha din. Yes. So sana moving forward, we all learn our lesson. I don't know which generation will learn, but I do hope one day. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. More areas in Luzon have been placed under a state of calamity due to the combined effects of the southwest monsoon and other weather disturbances. Here is the report. Many areas in Luzon remain flooded due to heavy rains brought by the southwest monsoon and tropical storms Emong and Dante. In Malabon City, residents have resorted to using makeshift rafts to navigate waist-deep flood waters. Around 900 families have been evacuated and are now staying in emergency shelters. The city has been placed under a state of calamity, with local officials pointing to a damaged floodgate as a key factor in the worsening floods. Pero sana naman sa lalo madaling panahon, maisaayos na po natin ang navigate dahil syempre we're supposedly expecting 17 typhoons for this year. Pumasok na itong linggo na to yung magiging 4. Kaya hanggat di naayos po yung navigate, talagang ang hirap po ng buhay namin dito sa Malabon. In Navotas, floodwaters have swamped not only residential areas but also multiple schools. This prompted Education Secretary Sonny Angara to conduct an on-site inspection. In Bulacan, the body of a woman who went missing during Monday's flash flood was recovered. She was identified as the passenger of a vehicle that was swept away while attempting to cross an overflowing creek in Caloocan. In Pangasinan, rescuers retrieved the man's body from a fish pond in Barangay Balagan, Binmalay, following reports of his disappearance near a river. Meanwhile, in Calasiao, roads turned into rivers due to severe flooding, forcing evacuations in multiple barangays. A state of calamity has been declared in at least 8 areas in Pangasinan, including Calasiao, Dagupan City, Umingan, Malasiki, Santa Barbara, Lingayen, Mangatarem, and Mangaldan. According to the Provincial Disaster Office, damage to agriculture caused by the monsoon and tropical storm Krising has reached over 31 million pesos. Tarlac was also affected. In Paniki, a 66-year-old man drowned after refusing to evacuate.
In Kamiling, nearly 21,000 people were displaced as rescuers used ropes and heavy equipment to evacuate stranded residents, some of whom waited on rooftops for help. Over in Taytay, Rizal, more than 1,100 families or over 4,000 individuals have been displaced across 5 affected barangays. These are San Juan, Dolores, San Isidro, Muzon, and Santa Ana. Interior Secretary John Vic Remulla defended his use of humor in announcing class and work suspensions after netizens criticized his tone as unprofessional. Some felt his light approach was inappropriate for serious announcements. Remulla, however, insisted he did not insult or mislead anyone. He clarified that while his tone was casual, he never used foul language or spread false information. Over 300 million pesos worth of crops have been damaged due to the onslaught of Krising and Habagat. That's according to from the data from the Department of Agriculture. Most of the affected crops were rice, followed by high-value crops like coffee and fruits. Despite the damage, the DA assures the public that supply and prices of goods will remain stable, saying the affected volume only accounts for a small portion of overall production. Yung total losses natin, especially for rice, at 6,700 metric tons na reported. Still, this is a very small amount. So, hindi siya makaka-apekto pa dun sa mga activities, sa presyuhan, sa inventory, sa supply. Sa gulay, karamihan ng mga naunang nagtanim ay na-harvest. So, wala rin tayong nakikita. So, yung mga nagtanim agad prior to bagyo, yun yung maapektuhan. But definitely, we can easily recover. So, in effect, wala tayong inasahan na masyadong surge. Now we go over to mobile journalist Merimon Reyes for an update on how the rains and flooding are affecting prices of basic goods in local markets. Merimon, where are you right now? Ano yung mga nakikita mong presyo na tumaas o bumaba mula nung nagsimula yung mga ulan natin? Magandang umaga sa inyo. Hindi matitinag ng hanging habagat nitong panahon ng tag-ulan at tagbagyo ang Sampaloc Public Market dahil simula pa lang ng Lunes, nagpaparamdam na yung malakas sa pagbuhos ng ulan, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagbebenta dito. Yun nga lang, tansyahan nila, depende daw talaga sa maibababa dito ng kanilang mga supplier, yung pagtaas o pagbaba ng presyo, lalo-lalo na sa mga basic necessity. Kasama na dito halimbawa sa mga gulay, etong talong last time around 120 pesos siya, pero ngayon pumapatak na ng 160 pesos. Samantala, pagdating naman sa okra, dati around 70 pesos ang isang tali, ngayon nasa 100 ang isang tali ng okra. Pagdating naman sa dahon ng sili, mahal talaga to. Dati pa lang 20 pesos na siya. Nananatili pa rin naman daw siyang 20 pesos sa ngayon. Kasama dito ang luya, 10 piso yung mga maliliit na piraso. At ang kangkong, 20 pesos ngayon ang tali. Samantala dati, around 15 pesos yung benta nito. Sa mga ito, ang ilan sa mga mabenta raw is yung mga panluto, yung mga sahog para sa sinigang, para sa nilaga, para rin daw sa tinola at saka ang champurado. Kaya pagdating sa mga bigas, nung last time kasi na nag-market price check tayo, yung average natin hindi umaabot ng mga 50 pesos or 60 pesos yung taas talaga. Pero ngayon kasi, ang presyo natin ng mga bigas, 38 to 40 pesos, ito yung pinakamura na nakita natin. Yan yung Isabela Premium Rice nila. Ang Jasmine Denorado, around 49 pesos. Ang Buko Pandan, 50 pesos at 55 to 60 pesos ang kaning malagkit. So ito raw yung isa sa pinakamabenta lalong-lalo na kahapon at saka noong Martes dahil marami raw nagluluto ng lugaw, ng champurado o kaya naman daw ng ilan pa nga mga malalagkit na kanin na kakailanganin na pang sahog nila ito. Pero itong 55 to 60 pesos mas mura na dahil noong lumipas na buwan 120 to 130 pesos ang kilo ng kaning malagkit. Kaya nakikita nila ngayon, etong mga binibenta nila dito, kasama din ang mga karne, halimbawa sa baboy, ang kasim, 360 pesos, ang pige, 370, ang liempo, na isa raw sa mabenta kasama ng kasim, 410 pesos kada kilo, at saka naman ang buto-buto, para nga sa mga may gusto dyan ng nilaga, maaari nga makabili dito ng kilo ng around 350 pesos. Pero para naman sa kanila, lalong alam nila na sa ilang natin mga kapatid dyan na empleyado, kapag no work and no pay, kung gusto naman daw na mag-cut sa kanilang budget, maaari naman daw ditong bumili ng tingi-tingi,
quarter ng kilo o kaya naman ay kalahating kilo. Para naman sa mga estudyante, halimbawa dito sa may likuran ko, may mga nagbebenta dyan ng mga hotdog na nagre-range lang ng 7 pesos to 12 pesos per piece. At yun nga sinasabi nila, maaari naman daw bumili kada piraso dito o kaya naman kung kalahating kilo, depende na raw talaga sa budget ng mamimili. Balik sa inyo. I guess, Mary Mon, expected naman yung price fluctuations, diba, because of the bagyo. Ang question dito yung supply. Because yung speaking of gulay, most of the mga gulay natin dito sa Metro Manila nanggagaling to sa northern areas, which is yun ang tinatamaan ng bagyo. Kamusta na yung supply natin? Tama yan, Angelo. Actually, yun yung isang pinaka-inaabangan nila kasi itong kinukuha nilang supply nagbumula sa Divisoria. Pero ang tansyahan kasi nila dito sa kanilang supplier, kung meron daw maipapadala araw-araw ng supply, whether sa gulay, sa prutas man yan, o sa mga karne na kanilang binibenta dito. So far naman daw, nararamdaman pa naman nila yung supply, pero ang tansya kasi nila, may 2 bagyo nga tayong pinapakiramdaman dito. So baka raw magkaroon ng epekto to sa mas matagal na pag-transport nga ng supply mula doon sa mga probinsya papunta sa kanilang pinagkukuhanan sa Divisoria. Pero ngayon kasi, yung ilan sa binibenta nila dito, kumbaga tansyado lang muna nila. Kasi pahirapan, una, baka mabulok, pagka lumipas ang ilang araw, mahihirapan silang makabawi. Same goes din sa mga gulay na ilang araw din, pero okay naman daw kasi ngayon naman malamig ang panahon, natutulungan naman daw nitong maagapay yung longevity ng mga kanilang binibentang gulay at karne. Pero ngayon, yung isa sa pinaka-inaabangan nga nila, yung magiging supply daw ng bigas. Kasi nga, mataas ngayon yung presyohan nila dito, pero kung sakali naman daw na mas dumami na yung pagbagsak dito ng supply nila, pwede naman daw na daw silang magbaba kahit kaunti. Mary Mon, lastly, meron ba tayong mga nababalitaan dyan na mga nananamantala dahil nga ngayon sa nararanasan natin ng mga pag-ulan? So far, pagdating dito, wala pa naman. Actually, sila pa nga mismo gustong-gusto nitong Lunes, Martes at saka Miyerkules, kahit daw iiran lang, magbubukas daw talaga dito dahil alam nilang mayroon at mayroong mga ngailangan. Para din naman doon sa meron lang daw talagang budget na sinusundan, wala naman daw sa kanilang problema. Kumbaga, kapatiran na lang daw talaga yung usapan dito para lang daw maitawid ang gutom ngayong tag-ulan. Pero siguro kung pagdating naman sa kondisyon na lang dito ng tubig baha, so far, kung iikutin natin dito, bandang Legarda intersection, makikita ninyo, humupa na rin naman na dito. Pagdating kasi sa tubig baha, usually dito, nagiging puddles lang naman siya, hindi naman sobrang bahain. Pero nung mga lumipas na araw, doon nagkakaroon ng problema mula sa iba't ibang bahagi naman ng Sampaloc, nananatiling bukas itong public market para raw sa mga ngailangan talaga ng kanilang pangsahog sa lulutuin. All right, thank you for those updates, mobile journalist Mary Mon Reyes. Now let's discuss the impact of tropical cyclones and habagat on agriculture. We have with us DA Assistant Secretary Arnel de Mesa joining us live via Zoom. Asek, thank you for joining us. Hi Angelo and Angela, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Hingi lang po kami ng Happy update. to be here. Opo, glad to hear your voice po. No? Meron po ba tayong update ngayon doon po sa estimate damage po sa agriculture? Angela, as of yesterday at 5 p.m., yung pinakahuling update sa atin, umabot na sa 323 million yung damage sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito, about almost 70% ay sa Palayan at ang heavily damaged ay dito sa Occidental Mindoro at sa Palawan, and then dito sa Western Visayas and part of Bicol at dito sa Cagayan. So hindi pa natin accounted dito yung parating na bagyo. These are only for yung existing natin na southwest monsoon o habagat at saka yung si Typhoon Krising. Expectedly meron pang papasok na bagyo si Emong. So most likely talaga madagdagan pa itong damage na more than 323 million at the moment. Yeah, Asek, kanina we spoke to Pag-asa, no? And next week we're still looking at several weather systems. Given na tuloy-tuloy ito mula last week, can we see, magkakaroon ba kaya tayo ng problema sa supply chain? Kasi most of the goods are coming from also the northern areas when we're speaking of gulay. Pag gulay, yung sa norte, karamihan dito yung highland vegetables natin, kagaya ng cabbage, carrots at saka iba pa. Kung sa ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung pagdala ng mga ganitong produkto rito sa Metro Manila and nearby provinces,
Yung ating mga lowland vegetables, karamihan nito ay galing dito sa Southern Tagalog at saka dito sa Central Luzon. So, hindi naman natin nakikita pa yun na problema. Pag itong emong, of course, pag medyo magkaroon ng mga damages sa mga daan, doon tayo magkakaroon ng disruptions. Again, as of to date, wala pa tayong na-monitor ng mga disruptions. Kaya tuloy-tuloy pa yung delivery ng mga gulay sa mga palengke dito sa Metro Manila. ASEC, I would also like to ask kung what are we doing to help, provide assistance to the farmers today, yung mga greatly affected po na farmers natin. Ironically, sila po ang producers natin ng pagkain, but every time may bagyo, sila rin po ay nahihirapan to access. Yes, Angela, for our farmers and fishers, nagkaroon na tayo ng mga preposition ng mga seeds for rice, corn, and high value, plus yung drugs and biologics para doon sa mga animals natin. And then, for fisheries, naka-standby din yung ating fish stocks at saka mga paraphernalias. Umaabot ito sa more than 545 million already, especially dito sa mga areas o regions ng Cordillera, Ilocos, Region 2, Region 3, dito sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas na area natin na merong mga ganitong preposition items. And then nagkaroon na rin ng allocation ang Philippine Crop Insurance Corporation, about 268 million for the 45,000 initial beneficiaries. Ito yung mababayaran ng indemnification for the damaged crops, about 10 to 15,000 pesos ito. And then we have Quick Response Fund, 1 billion yan every year na replenish naman for the rehabilitation and recovery ng mga damaged areas. And for those farmers and fishers, individual ito, if they want to get additional funds, meron kaming survival and recovery loan under the Agricultural Credit Policy Council, up to 25,000 pesos ito that they can avail without interest and collateral. So they can easily avail this. ASEC, are we also looking at the possibility of recommending price freeze po doon sa mga most affected areas? Automatic naman yun. Nakapag ang isang LGU, certain areas nag-declare ng state of calamity. Tawag dito yung calamity. Nagkakaroon naman ng price freeze agad doon sa area. Depende doon sa laki ng damage nila. ASEC, speaking of yung palay, I remember si Pangulo, the President, mentioned when he was his first year in office, they were taking a look at yung mga resilient na palay po, yung supposedly na mas stable siya in bad weather. Are we still looking at this to be used by our farmers? Meron na tayong mga na-develop, of course, in coordination with IRRI sa PhilRice, yung pag masyadong baha, yung tinatawag natin na flood-tolerant varieties, at pag tag-init naman, yung drought-tolerant varieties. Karamihan naman ito na-test na, but of course, dun sa cultural practices ng ating mga magsasaka, kailangan pa rin natin masigurado na they will adapt yung mga ganitong bagong variety in relation doon sa kanilang nakagawian na magbibigay sa kanila ng mas malaking kita. Kasi at the end of the day, ang importante sa kanila yung income pa rin. So you're saying, ASEC, ito yung mga new varieties na sinasabi mo, yung mga resilient ones, kailangan din mag-upgrade ng technology? Yes, tama yan, Angela. Okay. Sa supply po ng ating bigas NFA, baka we can clarify that as well para po dun sa may mga pangamba, baka po maubusan ng buffer stock ang NFA. Angela, tingnan natin yung kabuuan, yung stock inventory ng buong bansa. Marami tayong na-harvest noong nakalipas na dry season, plus yung inventaryo natin nung last year, plus yung import level natin. So at the moment, wala tayong pinangangambahang kakulangan, at yung current na damage report sa atin ng sa agri-sector, bagamat karamihan nito ay nasa rice, ang reported dyan ay nasa 6,700 metric tons. Expectedly, yung mga bagyo, kasi sanay na tayo every year, normally mga 500 to 600,000 metric tons. Yung talagang expected losses natin. Kasi mga 18 to 21 bagyo tumatama sa atin. About 5 dyan talaga very mapinsala, lalo na sa sektor ng agrikultura. So wala tayong pinapangambahan as of to date. At yung inventaryo naman ng NFA,
nasa mga 450,000 metric tons na yan o katumbas na 9 million bags. So for both the calamity relief efforts, ang kailangan ng DSWD base doon sa pakikipag-ugnayan namin sa kanila, nasa 495,000 bags. Hanggang next year na yon, kasi ang kailangan nila is 35,000 bags. So in terms of inventory din ni NFA plus yung requirements natin sa 20 pesos na bigas ay wala rin namang problema. Tuloy-tuloy din. Okay, that's good to hear. Perhaps you can also share with us kung magkano po yung magiging budget allocation po dun sa binabanggit po ninyo na tulong para po sa ating mga farmers at saka mga mangingisda, no? Especially dun sa mga greatly affected areas, kung may mga pautang po na ibibigay sa kanila or mga ayuda? Sa ngayon, nasa 1.2 billion na ito. Outside pa ito doon sa 1 billion na quick response fund ng Department of Agriculture every year na ina-allocate natin. Of course, kung magkakaroon pa ng mga additional na mga calamities, ano naman yan, pwede madagdagan ng ating kagawaran, Angela. Alright, we will continue to get in touch with you. Maraming salamat po sa inyong oras, DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Face-to-face classes remain suspended in tens of thousands of public schools across the country due to persistent rains brought by the southwest monsoon and 2 tropical cyclones. As of Wednesday, July 23, over 24,000 schools in 16 regions have canceled in-person learning, marking the longest stretch of weather-related suspensions since the school year began in mid-June. In Metro Manila and other flood-hit areas, at least 131 schools are being used as evacuation centers. The Department of Education reports that over 500 classrooms nationwide have been totally destroyed, while more than 2,300 others have sustained minor to major damage, most of them in the Region 1 and the Cordillera Administrative Region. To ensure learning continuity, some schools' division offices have adopted alternative delivery modes. Don't go away because we're not done yet. Please stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. PNP Chief General Nicolas Torre III says he's ready for a fistfight as challenged by acting Davao City Mayor Baste Duterte. Torre even proposed a boxing match this Sunday at the Araneta Coliseum, turning the clash into a charity event for typhoon and flood victims. The challenge came after Duterte accused Torre of targeting their family in a vlog. No word yet if Baste will show up. Matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo. Arap ko makaya, bita. Sarap talaga awayin. Totoo lang. Marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds. 12 sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. So before I move, as of this morning, there were already 32,000 people who signified their intent to watch Araneta. Kumakalat sa Facebook. Kung matuloy. Pwede ba kayo mga may nangyayaring dilubyo ngayon, kaya itigil nyo na yung suntukan na yan, di ba? Magtulungan muna tayo. Next week gusto niya magsuntukan na kayo. Yung nasabi ko nga kanina, di ba, elected official ay naasahan na gampanan ang mga trabaho nila bilang mga elected official, and of course, bilang appointed naman na sa PNP chief, ay inaasahan din natin na gagawin yung mga dapat gawin, especially now na may nararanasan tayo. Fundraising naman daw. Fundraising naman. Okay. As floods no to violence. No to violence. Sports lang tayo. Ayan. As floods continue across parts of the country, health officials are warning of a possible spike in leptospirosis cases. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa kabila ng panganib ng leptospirosis, marami sa atin ang kailangang lumusong sa baha, kabilang na ako. Pero may magagawa tayo para proteksyonan ang ating sarili laban sa mga sakit na maaaring makuha sa baha. Kabi-kabila ang balita ng mga binahang lugar, dulot ng bagyong Krising hanggang sa pananalasa ng habagat. Dahil maraming lumusong sa baha, naghahanda na raw ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Isa itong impeksyon galing sa ihi ng hayop, lalo na ng daga,
na humahalo sa baha. Ang bakterya ng leptospirosis pwedeng pumasok sa katawan sa pamamagitan ng balat, lalo na kung may sugat. Pwede rin kahit sa bibig, mata o ilong. Ang leptospirosis po ay sakit galing sa bakterya mula sa mga ihi ng hayop kagaya ng daga. Maiiwasan po natin ang pagkakaroon ng sakit na ito kung iinom po tayo ng doxycycline kapag tayo ay lumusong sa baha. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, sakit ng katawan, pamimintig ng binti, pananakit ng tiyan, pagsusuka, at sakit ng ulo. Kapag malala na, naninilaw ang balat at mata, at minsan ay hindi na umiihi ang pasyente. Kaya ngayon, puspusan ang pamimigay ng doxycycline sa mga health centers, tulad dito sa evacuation site sa La Huerta Elementary School sa Parañaque City. Isa sa humingi ng gamot si Connie. Nalubog kasi sa baha ang bahay nila at napalusong sa tubig ang anak niyang may sugat sa binti. Kasi yung anak ko, mabilis po siyang nagsusugat pag makate yung balat niya. Kaya kailangan ko po ng ganitong gamot, ma'am. Si Mary Ann naman, may mga galos pa matapos siyang lumangoy sa baha. Lusong po, mataas po yung tubig sa ang mga hanggang dito, sagsagan po ng ulan at saka ba. Para safe po. Payo ng mga espesyalista kapag lumusong ka sa baha, uminom agad ang 2 kapsula ng doxycycline isang beses lang sa loob ng 24 hanggang 72 oras. Kung may sugat ka, mas mainam na uminom ng 2 kapsula kada araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sure po ng leptospirosis po ay matindi. Okay? Pwede po sa kanila masira po ang kanilang kidney po dyan. Kaya marami po sa mga leptospirosis cases na nagkaroon ng komplikasyon. Hindi man natin makontrol ang baha, may magagawa tayong paraan para makaiwas sa sakit. Kaya mahalagang may proteksyon, uminom ng doxycycline gamot kontra leptospirosis. Ingat tayo, mga kapatid. Mobile Journal Yera Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Prescribed yun ha? For reference ha, baka Tsaka isipin. pag kapag you cannot drink talagang antibiotics kung hindi prescribed. Hindi, tsaka Go to health centers. tsaka kung na-expose ka. Yeah. Diba? Sa baha. Alright, it's Thursday and mula nung Friday last week, ganito na pinag-uusapan natin, bagyo, puro bagyo. And before I let you go, I'd like to leave this quote not only for everyone watching but also all those in power. After the floods recede, the real question remains: who acted, who failed, and who will be held accountable? Thank you for that quote. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I am Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.